Genesis Kapitulo 12. Palig subay sa mga Biblia, akong basahon ang versikulo 10 ngadto sa 20. Versikulo 10 sa Genesis 12 ngadto versikulo Kapitulo 12 gikan sa 10 ngadto sa 20. Ug dahay gutom sa yuta, ug milugsong si Abram ngadto sa Ehipto sa paglangyaw didto, kay dako ang gutom sa yuta. Ug natabo nga sa diha nga duol na siya musulod sa Ehipto, niingon siya kang Saray nga iyang asawa, tanawa, ginaila ko karon nga ikaw babae nga maanyag nga pagatanawon. Busa may tabo nga kung makakita kanimo ang mga Ehiptohanon, sila magaingon, kini mao ang iyang asawa, ug ako pagapatsyo nila, ug ikaw luwason nila nga buhi. Busa karon umingon ka nga ikaw igsuon ko nga babae, aron nga ako adunay kaayuhan tungod kanimo, ug mabuhi ang akong kalag tungod kanimo. Ug naitabo nga sa pagsulod ni Abram sa Ehipto, nakita sa mga Ehiptanon nga ang babae maanyag kaayo. Ug nakita usab siya sa mga prinsipe ni Faraon, ug gipanagdaig siya nila kang Faraon. Ug gidala ang babae ngadto sa balay ni Faraon. Ug siya nagbuhat og maayo kang Abram tungod kaniya. Ug siya may mga karnero, ug mga baka, ug mga asno, ug mga ulipon nga lalaki, ug mga binatunan nga babae, ug mga asno nga bayi, ug mga kamilyo. Apan gihampak ni Jehovah si Faraon ug ang iyang panimalay pinagi sa dagkong mga hampak tungod kang Saray nga asawa ni Abram. Unya gitawag ni Faraon si Abram ug siya mingon kaniya, unsa ba kini nga imong gibuhat kanako? Ngano man nga wala ka magtugaan kanako nga siya imong asawa? Ngano man nga miingon ka nga siya imong igsuon nga babae sa pagkaagi nga siya gikuha ko aron masawa ko? Busa karon tanawa ang imong asawa, dawata ug lumakaw ka. Ug nagsugo si Faraon sa iyang mga tao, matugod kaniya, ug ilang gihatod siya sa dalan, ug ang iyang asawa ug ang tanan nga iya. Nga kaalam sa Ginoo. Salamat tamahan sa iyong pulong karon nga among gibasa ug ning oras sa among pamalandungan. Salamat sa mga mayungdanon nga kamatuoran ug mga butang nga among maaplikar sa mga kinabuhi sa mga pamlandong kami sa iyong pulong. Nagapaabot kami sa pagpanudlo sa imong balang espiritu. Andama mong kasing-kasing nga kami kami mahimong teachable, andam sa pagdawat sa imong itudlo kanamo. Kini among gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa miaging higayon sa pagtuon nato sa libro sa Genesis, no. Itong ang atong gisgutan before aning passage sa Genesis 12:4 to 9, no. Mato nakita dito ang pagtuo ni Abraham nga misangpot siyang pagtuman sa tawag sa Dios kaniya pagadto sa yuta nga iyang gisaad nga ihatag kang Abram sa iyang mga kaliwatan. So, ato makita nga tinud nga pagtuo musangpot sa pagka masinugtanon dia sa kabuton sa Ginoo. Atong nakita pud nga si Abram nakinabuhi siya sa ingon nga sojourner o stranger, langyaw sa dapit sa yuta ang gisaad sa Dios kaniya. Wa siya magdali, ayang gilatas ang mga kayutaan sa Kanaan, nagpuyo lang siya pinagi tent o tulda. Wala siya permanent homes until he died, no. Wala sila permanente nga puyanan. Diya nato makita nga si Abraham wala una sa mga material nga butang kundi sa mga eternal nga mga butang. Atong nahibaluan na sa Hebrehanon 11, no? May tungod sa mga heroes of faith diya sa Old Testament.
Sa atong paglantaw karon, atong tan-awon ang unang record sa kapakyasan ni Abram. Unang na may baluan nato ang kapakyasan ni Abram ug ang pag-intervene sa Dios. Ug ang pagpatiliwala sa Dios. Ang kapakyasan ni Abram ug ang pag-intervene o pagpatiliwala sa Dios. Sa dihang magatingwa ta pag maigsoon sa pagbuhat sa kabuton sa Dios sama kang Abram, sa magalakata along the way di nato kalikayan ug di ta magampo nga ilikay gikan nato ang mga kalisdanan sa dalan sa atong pagtingwa sa pagtuman sa kabuton sa Ginoo. Ug kining bahin ni sa gitawag natong pagsulay sa atong pagtuo diha sa Dios ug sa iyang pulong. Nay mga panahon nga mapakyas ta sa pagsulay, usahay labihan nga kapakyasan, no? Ang miserable failure gyud. Pero ang Dios tungod siyang pagkamatinumanon usa sa kinaya sa Dios katong gikuptan pagkaayo. God is faithful. God is trustworthy. Kung ang Dios wala pamahuman kanato pamahuman sa iyang buhaton sa atong kinabuhi, arang siya nga makapatiliwala, maka-intervene, maka-interfere bisan pa sa mga panghitabo sa atong palibot. Ug kini nga kamaturan at makita nato diri sa atong pagkatun-an nga passage karon may tungod kang Abram. Okay. Usbon ako naghisgot ni nga bahin sa pulos Ginoo sa unang record sa kapakyasan ni Abram ug ang paglihok sa Ginoo bisan pa sa kapakyasan ni Abram. Balik ta. Verse 10, ug dihay gutom sa yuta. Now there was a famine in the land. Mao na ang test sa pagtuo ni Abram. Si Abram ituman na sa tawag sa Dios. At last, so naay mga delays atong nahibaluan na naay mga kalangan sa pagtuman ni Abram sa tawag sa Dios. Pero sa dihang mituman na siya, kinahanglan bahin sa pag-umol sa Dios sa iyang kinabuhi, dunay pagsulay. Ang pagsulay sa paagi sa gutom. There was a famine in the land. Bisan pa kung maghisgot ang mga katalagman, bisan gutom kanang let, no, hulaw ana, usay natural lang nga, natural course of nature lang maigsoon nga gipasagdan lang sa Ginoo nga ang nature man ay mahitabo, no? Pero usahay pod God sent. Dunay mga katalagman nga pinadala sa Dios na sayta nga nahitabo na sa Egypt, di ba? Pag ingon nga judgment against the gods of Egypt, o tungod sa pagpagahi ni Faraon sa kasing-kasing. Ug bisan mismo sa dito na sila sa yuta sa Kanaan, mga kaliwatan ni Abram, aside ta nga naay mga katalagman nga ang Dios mismo mao ay nagpadala. So, usahay natural course of nature, usahay God sent, pero sa kini nga situation wala gisulti, no? Natural course of nature, I believe nga natural na ni nga gitugutan sa Ginoo mabot ang dako nga kagutom, ingon nga pagsulay sa pagtuo ni Abram. No. Sa atong kinabuhi nga na po na di ta mag-expect mingon ta nga magtutuo na ko ni Kristo. Nganong nag-antos man ko. Nagtuman ko siyang kabuto, nag-alagad ko niya, pero daghan ano yung mga kalisdanan sa kinabuhi. Dili ta exempted sa mga kalisdanan kay si Kristo mismo nga hingpit walay sala. Tungod sa katuyuan sa Dios nga makadawat ta sa gasa nga walay bayad nga kaluwasan, kinahanglan agian niya ang tanang kasakitan nga di nato matugkad. Dili ginato bisan kano sa matugkad ang pag-antos ni Kristo dito sa krus. Ang kanato. Di kita magunahuna nga masabtan nato to. Never. Bisan sa eternity di nato masabtan ang kasakit nga gihan ni Christ para sa ato. Bisan nga ni isa sig katawo nato, di kita kaingon nga nakasabot ko sa imong gibati.
lahi ra gyud kung kita ang nimbati. Lahi ra gyud no, kita yung tungdan. So makasympathize ta, pero we cannot really say that I understand what you feel, how you feel. Never can we truly understand. How much more for the sufferings of Christ endured for us. Oh, by the way, mubalik ta nga kabahin gyud sa atong pagsunod sa Ginoo tungod sa atong pagtuo ang mga pagsulay. Usay mga kalisdanan moabot sa atong kinabuhi. Tanong nato unsa ang recourse, unsa ang first nga gibuhat ni Abraham dito. Ug dahil gutom sa yuta ug milugsong si Abraham ngadto sa Ehipto sa paglangyaw didto kay dako ang gutom sa yuta. Ang yuta diri yuta sa Kanaan. Right away, really nga right away, niagi pa sila kalisdanan, then naka-decide si Abraham nga mo naog ngadto sa Ehipto. Kining word bitaw nga went down. Tungod kay ang Kanaan elevated nga place, ang area, ang Egypt low level nga land, ubos. Mo na nga rich kaayo sa farmland, sa pangatanom tambok nga yuta ang Egypt. Kay man siya level land. Kung gikan ka sa Kanaan padung ka sa Egypt, mo go down ka. Gikan ka sa Egypt padung ka sa Kanaan, mo saka ka. Nana spiritual significance. Kung Christian kuno ka, going down to Egypt means backslide, na backslide ka. Going up to Canaan means restoration. Pero di ta magpalabig isko ta mga spiritual things. Kay real gini nga situation nga ubos ang Egypt, ang location, elevated nga place ang Kanaan. Nga nahimong Israel later on. So Abraham went down to Egypt to live there for a while. The land of Canaan was in a great famine, dako ang kagutom. Severe kaayo ang gigamit nga word diri sa Cebuano kay dako ang gutom sa yuta. Sa English, the famine was severe. Hilabihan ang kagutom. Sa akong hunahuna nagpasabot ni nga walay gutom sa Egypt. Siguro gamay ra epekto sa Egypt tungod kay ang Kanaan man gud kung walay ulan, walay motubo. Ang Kanaan na yun ang Ginoo nga ang Ginoo may nagatiman sa yuta. Magpadala siya og ulan. Ang Ginoo may magpadala og ulan. Especially taken care of by God ang land of Canaan. Mana kung walay ulan gani lisod gyud. Pero sa Egypt, tung naman sila yung mga suba. Unsa gani suba sa Egypt? Nile River. Usay ka nang sa una sa high school pa ko. What is the longest river in the world? Sa akong panahon, Mississippi pa. Then sunod magilog-ilog na siya, Nile na pod. Mississippi na pod. Kaya usub-usub ang road sa tubig, di ba? Pero taas kini siya, famous kini ang Nile River. So unsa may naka-famous sa Nile River? Sa Bible history. Dito gipaanod si Bibi Moses, di ba? Dito gipalutaw sa Nile River. Pero di lang tungod ana sa ato ra na pero famous gid ang Nile River, rich, nakakos og richness sa surrounding land, no? Labi na panahon sa pagbaha, kung moawa sa tubig, ang nutrients na madto sa surrounding land, no? Balik ta. At tungod kay hilabihan nakagutom didto sa yuta sa Kanaan, ang recourse ni Abraham, ninaog siya, milugsong siya ngadto sa Ehipto, aron sa for a while dito siya mo puyo, no? Ang gigamit nga word diri sa panglangyaw didto. Dito siya maglangyaw pero temporary ra ang purpose ni Abraham kay ang balo ba siya nga ang yuta ang gipuyan mo to gisaad sa Dios para siyang kaliwatan. Nasayd ta nga hundreds of years later, pila ka gatos katuig nga molabay, ang makaliwatan ni Abraham, namo man iyang usab nga ngalan Abram na imong Abraham, mobalik siya sa Egypt na pod, di ba? Pero aron mao gyapon, aron luwason gikan sa dako nga gutom. Kini si Abraham ra iyang pamilya 100 of years later, ang whole nga kaliwatan
Abram, mga anak, pamilya ni Jacob, ni Jacob, mubalik sa dito sa Kanaan para luwason gikan sa gutom sa mao nga yuta gyapon. Kung magtanaw ta maigsoon, si Abram nagamit siya common sense, di ba? Nabalo ka nga naipagkaon sa Egypt, dili ka madto. Gutom man, lisod man ang kahimtang sa yuta. So, common sense. But at the same time, we do not read of Abram asking God's leading. Ano nga panahon, no? O gudi po ta kadungog nga ang Dios nag-ingon kang Abram nga ngadto sa Ehipto kay kuan pa diri. Dili lahi sa si kaduhan la pag-adto. Kay ang Dios mismo ay nagsulti kang Jacob, go down to Egypt. I will take care of you. I will take you back to this land I promised to your descendants. Ang Ginoo mismo may nag-ingon kang Jacob nga naog dito. Gipadala niya advance si Joseph ato panahon na. But this time, silent ang Bible. Wala tayo madungog nga nag-inquire si Abram sa Dios o ang Dios mo mismo nagsulti kang Abram nga monaog. Si Abram made his own recourse. He decided on his own. It was a common sense decision. Humanly speaking, common sense, no? Lang-alang, no? Sa tawhan ng pagkasulti. Now, pero wala may stop dito. Kung sa may nahitabo. Balik ta sa atong gibasa. Ug nahitabo, verse 11, nga sa diha nga hadol na siya musulod sa Ehipto, so on the way pa. Hapit sa musulod sa Ehipto, mingon siya kang Sarai nga iyang asawa, tanawa, ginaila ko karon nga ikaw babae nga manyag nga pagkatanahon. Busa may tabo nga kung makakita kanimo mga Ehiptohanon, sila magaingon, kini mao iyang asawa, ug ako pagapatsyon nila ikaw, luwason nila nga buhi. Taas mo din, no? Verse 13. O busa karon imingon ka nga ikaw igsoon ko nga babae, aron nga ako adunay kaayuhan tungod kanimo, ug mabuhi ang akong kalag tungod kanimo. Una sa tanan, nahadlok si Abram para siyang kinabuhi. Hadlok siya sa gwapa magkakaayo. Pila edad ni Sarai dire? 65. Pero si Abram mismo bilib pa siya siyang asawa, di ba? Bilib pa siyang asawa. Siguro naminyo na sila 30 baka 30 years old. At kabalo o earlier. Si Sarah mangod siya 10 years ni Abram, no? Pero yung si Abram tanawa manyag kang babae niya. Kung maato na ta sa Egypt, mga tama, kabalo nga igsoon ko nimo, gusto man kanila kwaon, kay igsoon mako, igsoon, bana, nabalo siya nga bana ko nimo, patsyon ko nila. So, busa ingon siya nga, mo ni ang imong buhaton. Ingna nga igsoon ta ka, igsoon ka nako, para di ko nila patsyon. So, dito siya nagtago sa kaanyag ni Sarai nga iyang asawa. Gigamit niya yung asawa aron pag luwas sa iyang kinabuhi ikan sa peligro, no? To preserve his life from danger, even from death nga nag-expect siya. Kay ang expectation yun ni Abram, una sa tanan, kaduha man nitabo, no? Kaduha man nitabo, iya pag wala gisulti diyang reason. Pero sa ikaduha gisulti ang reason kay pero lahi man to di man to sa Egypt. Amalek man to, no? Kung ako masayop, no? Kini kang paraon sa Egypt. Karon ang una-una ni Abram dautan ng mga tao sa Ehipto mangilog asawa. Mo ni mga tao mangingilog asawa. So namay bana, patsyon bana. Man ang una ni Abram, self-preservation, right? Sa mind ni Abram, no? Pero ako matingala ba ako kay wala record sa words ni Sarai dire may igsoon, no? Kung ikaw asawa, sa buhaton. Ikaw si karon, ikaw si Sarai, ako si Abram. To matutaguan Lanao Sur asa dapit pinakamangtas diha na ba? Wala may di mas la mangilog asawa, no? Dili. At asa man ta paingon para mangilog? Tawi-tawi?
Pananglit, nay may tabo ka na. Unsay sultihan mo asawa? Siguro, imo siguro balikasan yung bana, no? Naunsa naman ka? Hay na may ibang gugman ako. Imo na kong ipaon. Di ba? Pero silent ang Bible dire, walay words. At madunggan kang Saray. Pero, klaro kayo nga misugot si Saray. Wala siya pugsa. Wala siya giingnan wala siya giliog ni Abram ba? Ingon nga asawa ta ka ha? Di gani patay karon. Wa dili na nga na. Maayong pagtagad ni Abram kang Saray before ani. Ingon nga bana ngadto siyang asawa, pero kinilaing hangyo kang Saray. Silent ang Bible, sa ato lang di lang ta magdrama-drama no. Unsay nitabo? Basta misugot si Saray. Samo na ang point niya. Misugot si Saray. Kung wala siya masugot, wala may tabo. So, unsay nitabo sunod? Namay nitabo sunod. Verse 14. Balik ta. Og naitabo nga sa pagsulod ni Abram sa Ehipto, nakita sa mga Ehiptoanon nga ang babae maanyag, mga Ehiptoanon pa ni. Grabe ka attractive ka anyagin. Di ba sa una magtabon man sila, magtabil? Ganong maanyag yung kaayo. 65 years old. Maay kasi matiman sila beauty. Wala manambok. Wala kaon-kaon. Okay, kaon-kaon. Joke rito ha. Pero, may pagkatiman yun ni Saray ang kagalingon. Kaya na-retain niya ang iyang kaanyag. Kaya ang mga Ehiptoanon, dili ni basta-basta, mga Ehiptoanon yun. Nakita ang mga tao, din na yung mga tao ba? Nakita, manyag yun. O nakita usab siya sa mga prinsipe ni Faraon. Mga prinsipe, mga leaders ni Faraon. O gipanagdaig siya nila kang Faraon. Sila, siyempre, ang ilang devotion ngadto sa ilang hari, di ba? So ilang gi-introduce. Naay, mandiri, igsuon ni Abram, isang babae, gwapa. Gwapa, mahal nga hari. O gidala ang babae ngadto sa balay ni Faraon. Gidala. Wala is good diri nga nay kasal ha. Gidala pag-andam sa una kung practice sa una bitaw kung masawa ka mo take og months pa preparation. Usa ka maasawa, daghang pay mga cosmetics, buhaton preparation, pag-prepare. Namdo mo kang Esther. Diba kang Esther pila ka bulan to? Usa siya mi report ngadto kang Artaxerxes. Pila ka bulan to nga preparation, beauty treatment. So dito magunahuna nakakommit day adultery si Sarai diri ha. Kasi advance kita gunahuna wala may love test si Sarai. In fairness kang Sarai, pero nasayad ta nga God was in control. No. Di pa tamo ato ana diri nga bahin ato makita ang point nga ang gikadlukan ni Abram nahitabo gyud. Nga tinuod gyud nga sa iyong una peligro akong kinabuhi may gani kay nisugot akong asawa nga mamakak mi. Mingon mi nga magsuon mi. So nahitabo na miligro ang dignidad ni Sarai kay dili madugay may mo isang asawa unta no. Og sumala sa gisulti ni Abram ingon si Abram aron nga adunay kayuhan tungod kanimo. Busa karon imingon ka nga ikaw igsoon ko nga babae aron nga ako adunay kayuhan tungod kanimo mabuhay akong kalag tungod kanimo. So naay kayuhan gyud kay gitagad pag-ayon ni Paraon si Abram kay igsoon man no. O naka-acquire pagdugang mga properties si Abram nasa verse 16 no? O maayo pagtagad na Paraon kang Abram sa verse 16 o midaghan pang iyang mga daghan na may mga positions dan mga butang kabtangan si Abram di man siya wala sa iyang kamot wala gi kuptan niya na siya dalan agad siya mga kaubanan nga mga tao na daan posible yang mapinalit no.
But Abram was treated well for Sarai's sake, and Abram increased in his possession. Murag nindot no? Murag nindot para kang Abraham, ay nindot ni. Ang akong asawa nagdilag kayuhan ako. But this time, God intervened. Manang intervention sa Diyos, verse 17, apan gihampak ni Jehovah si Paraon ug ang iyang panimalay pinagi sa dakong mga hampak tungod kang Sara nga asawa ni Abram. Dili specific ang hampak diri bitaw. Wala gid gihatag detalye unsa nga klase nga hampak, pero klaro nga dagkong mga hampak. Sakit ba kani? Nabay kamatay ni tabo. Walay klaro, no? Mas klaro pa itong ikaduha nga nitabo. Kadto kang Abimelech, no? Daghang mga hampak tungod kang Sarai nga asawa ni Abram. Naigsoon kung kining una nga situation diri, walay klaro nga mga detalye sa ipang nulte diri. Pero ang klaro lang diri nga may patiliwala ang Dios. Moray klaro. Og kinalan gamiton niya ang mga hampak para maluwas niya gikan sa peligro si Sarai. Namiligro niya dignidad. No? So God intervened by inflicting serious diseases on Pharaoh and his household. Wala pa ta sulti, giun sa paghibalo ni Faraon ba nga hampak sa Dios to. Kay diri sa verse 18 no? Nya gitawag ni Faraon si Abram ug siya miingon kaniya, unsa ba kini nga imong gibuhat kanako? Ngano man nga wala ka magtug-an kanako nga siya imong asawa? Ngano man nga miingon ka nga siya imong igsoon nga babae sa pagkaagi nga siya gikuha ko aron maasawa ko? So dili lang si Sarai ang miingon nga igsoon niya si Abram gyud may misulti. Nga igsoon niya ang babae. Direct nga pagpamakak. Pero nahibalo si Faraon tungod sa hampak. Wala ta kabalo kay lahi sa ikaduha nga higayon nga nagpadamgo ang Dios. Gipadamgo niya ang tong pangulo si Abimelech. Gipadamgo niya. Naglibog na ko ka Abimelech ba to? Kasi gipadamgo niya, diri walay mention. Damgo ba o unsa nga paagi, tingog ba? Pero nakabalo si Paraon nga ang hinungdan tungod kay asawa ni Abram ang babae nga gipapuyo sa iyang panimalay si Sarai. No? Pero klaro kay nga epektibo ang warning sa Ginoo pagpadala niya serious nga mahampak mga diseases, no? Sa NIV, disease gamit, no? But the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh. So klaro kayo diri sa Cebuano hampak ra, no? Hampak ra gid. Dagko mga hampak, pagbalong sa hampak. So specific gamit sa NIV version, serious diseases, mga sakit. Gusto ko mag-imagine sa pagin hibalo si Faraon, pero wala masakop sa ato nga buluhaton, no? So, ang usa ka butang lang, God intervened, then Pharaoh understood regarding God's intervention. Proof ana iyang gibadlong si kasab-an niya si Abraham, no? Effective ang warning sa Dios kang Paraon, pero nabadlungan si Abram sa usa ka pagano nga hari, no? Abram received a rebuke from a pagan king. Gitawag ni Paraon si Abram ug siya mingon kaniya, unsa ba kini nga imong gibuhat kanako? Ngano man nga wala ka magtug-an kanako nga siya imong asawa? No? Walay conversation diri, one-sided ra. All questions, no? Ngano man nga miingon ka nga siya imong igsoon nga babae, sipagay nga siya gikuha ko aron maasawa ko.
Then finally, busa karon tanawa ang imong asawa dawata og lumakaw ka. O asawa ni Abram ang pag-ilagya po ni Faraon kang Sarai, no? Tanawa imong asawa dawata og lumakaw ka. Iyang gihatag balik si Sarai ngadto kang Abraham. O ang verse 20 pakapi naman na, no? Nagsugo si Faraon sa iyang mga tao may tungod kaniya og ilang giatod si sa dalan og iyang asawa ang tanan nga iya. Unsa bay mga kamaturat na makita din mga igsoon nga atong i-apply sa itong kinabuhi karon, no? Ganyan na matay mga applications initial, no? Una na to ang decision ni Abraham pag adto sa paglugsong sa Egypt. We can simply say that he did not consult God about his decision. Walay mention, although he was clearly using his common sense. Sabay lesson na makita. Panahon sa mga krisis atong kinabuhi, usahay mo resort ta sa common sense, di ba? Common sense ba? Siguro, matag usan ninyo, lalaki siguro, labi na, bisan estudyante gani. Ang kanang pangupya, unsa man na, common sense, para kapasar. Di ba? Common sense. Daghay mga common sense, pero labi na kung na kay responsibility. Head of the family ka, na mga circumstances nga nagdemand og common sense nga action. Pero dili tanan nga mga desisyon nato nga ang common sense atong basihan. Kinahanglan ta kanunay mag-discern unsa ang specific will of God for us at that specific time or specific situation. Daghay butang nga pwede ka pilian nato. Nga posible na ay kapilian po si Abraham atong panahon na. Kung may consult siya sa Ginoo, posible na ay pabuhat ng Ginoo sa iya. Nga dili na siya kinahanglan mamakat tungod kang Sarai, nga dili siya kinabuhaton to. His going to Egypt was not in itself sin, pero yung pagpamakak, it was clearly sin. Kita po maigsoon, dili tanan ng mabutang, dili tanang opportunities nga will sa Ginoo. Kabantay mo, daghan tay gipang grab nga opportunities pagkahuman palpak. Bisan ako, na mga kan. Dili tanang opportunities is God-given, are God-given, not. Usahay, satanic given pa na. Kung nga, magbantay ta kung doon ay, uy, na opportunity, na nag-offer na ako. Na opening, okay ni. Consider na to mga laki, mga laki, babae, no? Uy, lisod ta, na opening sa abroad. Na abroad. Lalaki, abroad ta, kay, what type of class ng mga anak sa kuwan? Mga tag-as ng mga universities. Di ta ka-afford. Sige. Basulon ng gobyerno ba? Direta sa Pilipinas, di ta kapeskulag mga anak. Abroad ta, kaya naman, dagay opening. Taiwan, asa pa? Saudi, dagay mga opening. Sayon pa, pagsulod. Opportunities. Mao man ang will sa Ginoo. Is that the will of God? Napay uban mga babae mismo biya sa family para lang mag-abroad. Ang reason mga anak para pa eskwela. Is that the will of God? Usay ang hinungdan lang, we are not content. Dili ta kontento. Na uban dili ganahag baraton nga eskwelahan. Gusto mahalon gyud. Na uban na mga bisyo. So dili makasupport sa ilang panginahanglan. Na mga bisyo. Kanunay ako na gina-emphasize gyud nga the God in the United States, the God in Saudi Arabia, the same God in the Philippines. Kung mga tao nabuhi sa asan dapitang, ano di man ta mabuhi di sa atong nasod. Pero I'm not against sa whole family nga mo adto sa laing nasod. I'm not against basta whole family. Pero kanang mato temporary trabaho balik na po kana. I don't think it's the will of God.
Ibalo mo nga panahon ni Solomon sa kanang i-conscript sa itaw kana, i-conscript. Nag-hire mga workers padung sa lain nga nasod para pagtrabaho kahoy dito para itukod og templo. Ano bitaw? Ha? O usa ka bulan siya dito, tulo ka bulan balik sa dapit. Ang mga lalaki para sa ilang paatiman siyang family. Temporary ra tulo sa kabulan, tulo ka bulan balik sa balay, paulay uban sa family. Makita nato ang ginahuna-huna nila pag-ayo ang kaentang sa pamilya. Ug daghan nga guba nga pamilya tungod lang sa abroad. Common sense. Common sense. Why kwarta? Di ta mabuhi diri. Common sense doon iban magminyo mga unbelievers. Common sense kay walay nang ulitaw nga believer. Common sense. Common sense, maayos nga tao na trabaho, secure ko. Bisag unbeliever. Common sense. Sinetabo sa common sense? Common distraction sa spiritual life. Naay kwarta pero walay tinuod nga katagbawan. So we need to discern God's will on what is the best thing for us to do. Okay, there may be good things, but they are not the best. So we need to seek peace. Manaingon, let the peace of Christ rule in your hearts. Kung wa kay kalinaw sa imong desisyon, ayaw paghimo na nga desisyon. Wala ta ang kalinaw gikan sa Ginoo. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Ang sa result, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. So, careful tanang common sense, may son, ha? Dili tanan common sense nga good sense, no? In the sight of God. Matutas pagpamakak ni Abram, iyang device nga pagpamakak. Of course, iyang purpose, self-preservation. Klaro kayo nga dinalo, di ba? Dinalo. A man myself, kining disunahuna ni Abram, clearly it was unmanly, no? Tinalawan. Oh, of course, God was molding Abram this time. Pero nahitabo ni. So, di man sayop nga mahadlok ta. Di ba? Di ba? Sa mga psalmist, when I'm afraid, I will trust in God. Di ba? Dili wrong ang pagbati ka kadlok. Basta i-redirect na to na sa right nga person atong kasaligan nga mao ang Dios. Walay lain, no? Dili sa tao. Curse is the man who trusts in man. Di ba? At this time, ang gisaligan ni Abram ay ang asawa. Dili na ang Diyos. Self-preservation. O gigamit niya nga taming ang iyang asawa. Wala siya magunana unsa ang peligro mitabo siyang asawa? Wala siya magunana nga posible kwaon ang iyang asawa? Kung nahitabo gina, may gani kay may intervene ang Ginoo. Every decision buhaton nato mga bana, una nato unsa ang welfare para sa atong asawa, dili unsa atong welfare. Kaya naman kita I-centeredness, diba? Self-centeredness. Naghisgot ko kay laki ko niya kini si Abraham ang nga case. Pero mahitabo po na sa mga babae man, di ba? Mahitabo po na sa mga babae nga a woman, a wife could be also self-centered. Pero kini nga situation may tungod magun ni sa bana. So di ta mo focus. Gani naibalo ta maisuon nga kining gibuhat ni Abram wala ni mabilin lang sa atong panahon. Nani effect sa next generation niya. Og later ato makita ni nga ang sala ni Abram sa pagpamakak ni epekto sa whole generation niya. Dili na siyang panahon. Nakahimog kadaot. Nakadaot pag gani kang Saray. Hinumdum mo kang Saray. Kay ning katawa siya ba ingon sa Dios nga
sunod tuig karon si Sarai mga asawa, mga anak. Ning katawa Sarai, di ba luyo sa 10? Yung sa ingon sa Ginoo. Ano nagkatawa man si Sarai? Doon ang may butang nga malisod sa Ginoo. Unsa itubang ni Sarai? Wa ko mo katawa. Oh? Ayan nga, yes, you did laugh. Oh, natakdan si Sarai sa pagkabakako ni Abram no, panahon na. So magbantay ta atong simple lang common sense magkakos og spiritual problem, distortion sa palibot nato. Dili lang kita kundi ang atong mga kaliwatan pa. Madto ta sa silence si Sarai magison. Sa paghilom-hilom nito sa walay record sa Bible. Of course, si Sarai may example of submission. Wife submission. Wala dili si kisa asawa ni Isaac? Rebecca, dili si Rebecca. Kaya nga naman, sa gibot ni Rebecca, sa tigulang ni Isaac, nakikumbuya siyang anak. Pag pumakay, ako'y bahala anak, ako'y bahala. Grabe ka, di nakita si Isaac, gikumbuyahan sa asawa anak, no? Grabe kasakito sa part ni Isaac. Sakit ka ito nga part, no? So dili si Rebecca example sa submission, dili pod si Leah, no? Kaya nagbagulbol siya. Give me a son or else I will die. Yun si Jacob, punsa ba ko? Oh my God! Oh. Pero si Sarai naghilom lang. She became example of submission. Mana sa 1 Peter chapter 3, she even called Abram her master. Tawag niya. So, kuan sa Ginoo, gi-vindicate niya si Sarah sa iyang silence. She became a model of submission. Kaya sa good mga asawa, maglisod sila submit sa bana kung makita nilang weakness sa bana bitaw. Mo submit kung mo bana, kung may ka nga bana, kung may ka nga head. Sa'yo na pag-submit sa bana nga loving, di ba? Pero kung ang bana masayop, tigulang na ta nakita. Sa'yo na kayo magbulag. Naganay uban nga mas palabion pa nila ilang mga anak kaysa bana. Mao na, common karon. Na uban magpaanak lang para makaanak. Bahala na kang banaha ka, basta na ko'y anak. Wala ko mang ego ha, pero that is the reality. Musa ka balong sa cost sa pagpanganak? Dili kwarta ha? Nagdugang-dugang na tayo problema sa atong katilingban. Tungod sa safe na itong pagsabot sa pagpanganak. No wonder nga Philippines karon sa mga paspas kay tubo ang population kay walay pagkunahuna ang majority sa mga tao unsang responsibility sa parenting as a parenthood. So, balik ta sa submission. Gani kini lisod man gani ini kay minta musabi ka sa imong bana basta di ka pabuhaton og sala. Kini kala sala man di ba? Unsa bay ilang cultural nga panon dito nga okay ra sa asawa nga mamakak basta ang bana may nagsugo. Okay ra. But sabto nato wala mabasol si Sarai diri ba? Wa gid siya basula. Sa first ug second nga instances, never nga gi-blame si Sarai. Ganun misugot man ka? Wala. Ang blame 100% dito kang Abram. 100%. Tinga na ilang culture sa una nga kung ang bana may mo kuan sa asawa mo sulti anak mo to man sa tungod sa bana ang basulon na bana. I'm just inventing a cultural situation possible mao na ang situation nga ang headship paglantaw na sa headship sa husband sa una that's different now sa situation karon no kay mas liberated ang mga wives karon yun ay mga wives nga mas able pa pag support silang kagulingon kaysa husband di ba mga wives karon mas dagko pag sweldo kaysa mga bana usay mo problema na no
Pero kung nagkasinabtanay sila sa roles husband and wife, that should not be a problem. Pero pride mo gula usahay, no? Menta napugos na ni Sarai og submit siguro kang Abram kay basin kung dili musugot si Sarai, masuko ang iyang bana basin pag di na sila mudayog ngadtong Egypt. Di ba? Di lang sa di ka musugot, di lang ta mudayon sa Egypt. Mga matay mi ani. So we are not really told what transpired sa kini nga panghitabo. Gani, dita unsa ka nas kasing-kasing ni Sarai, no? Pero ang 1 Peter 3:6 madto ta, 1 Peter 3:6. Tong na-mention ako gani atong basahon to. Unang Pedro 3:6. Para masabtan nato ang context, sugod sa verse 1 na ingon man kamong usab kamong mga asawa magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong kaguling mga bana. Then diri verse 5 na ta. Kaya mga babaeng balaan sa karaan nga naglaom sa Dios sa ingon niining paghiha na nagpaanyag silang kagalingon o nagpasakop nga masinugtanon sa ilang mga bana. Maingon kang Sara nga nagmasinugtanon kang Abraham ug nagtawag kaniya nga Ginoo or Master, agalon. Ug kamo mga anak ni Sara kung kamo magtinarong ug dili magpalisang sa bisan unsa. Kana mahadlok nga asawa ba to nga kung musabit sa siyang bana, dog-dogon sa siyang bana, i-abuse sa siyang bana, kana nga kahadlok, i-abuse ang authority sa bana. Mo na hinungdan nga ang mga asawa gamay nga sayop sa bana mo react dayon, no? So naside ko nga both sides na, no, ang bana pod mag-demand pod nga musabit ang asawa, no? Submission cannot be demanded, love cannot be demanded. Pero ang Ginoo nagsugo nato pahigugma sa nako, pahigugma sa asawa, but my wife cannot demand it from me. I have to give it voluntarily. So, God commands my wife to submit to her husband, but I cannot demand it from her. Kinala ang Diyos may maglihok. Usay man ay problema, di ka submissive. Di mo ka loving. Away na. Yung sama na ito ni loving, usama na ito submissive. Demanding, di ba? Selfishness. Let God be God. Let God work in each of our lives. Kita, we are responsible to God for what we do, what we decide. Responsible ang husband, wife, sa ngato sa Diyos. Sag-usa, pero we cannot demand. Sa mga bana, respect is earned. Kung gusto ka mo respect mo asawa sa imo, earn it. Ayan ka. Pero at the same time, bisan di ka ngayan, manubag imong asawa sa Dios kung rebelde siya nga asawa. Kung di siya gentle sa pagtagad sa imo. Vice versa, no? So nakita nato sa kalisod sa pagtiayon. Sulod pa mo? Sulod. Nindot kayo sa kaminyon basta ready ka. Spiritually. Spiritually, may number 1 na, no? Spiritual. Daghay nulod sa kaminyon, nauna nila, spiritually ready sila, but they are not. Dili enough pagsimba-simba. Kinahanglan growing ka da sa Ginoo. Nag-grow ka da sa godliness, da sa holiness. The holiness of Christ. Kay either nga musulod ka sa kaminyoon, salag sa kaminyoon, or musulog ka sa prisuhan sa kaminyoon. Ang uban, dagay nanulod sa kaminyoon, gusto mo gawas. Hapit na musulod ang divorce sa Philippines, sayo na kayo pagbulag na. Maabitabo na. Mahirap pod. Kaya ang annulment, dugay kayo, mahal. Luoy kayo ang mga asawa, ang gidawdaw sa bana. Luoy. I favor divorce. Pero dili sa unsang reason. Only sa immorality.
kanang sexual immorality kanang case. Pero sa uban di sila unsay lang reason sa divorce. Ngan the Bible allows divorce. Sa mga exemption kanang kuan ka nang pasagdan sa bana. Biyaan na asawa, wala na tagda, wala na timana. Sige na gyapon. Sawal bana lang gyapon. Anyway, pakapin no. Pero kinamay di makalikan maghiskot magudta kay banag asawa si Abraham ug si Sarai ug reflection sila sa mga pagtiayon karon. Makakuwatag panag-ingnan, no. Later on, may strengthen ang faith ni Abraham. At this time, dili siya good example. At this time, but later on, he will become the father of faith. Sa diyang muobey siya sa sugo sa Diyos nga ihalad si Isaac, that was the crowning of his faith. Imagine mo, ihalad niya yung anak, bugtong anak. From that day on, wala na kay record kang Abraham nga na luya pa siya sa pagtuo. So dagha pa step agian nato maigsoon para ma-mold ang atong pagtuo sa Ginoo. Along the way mapakyas ta, no? Pero nasayad ta nga naapay pupos ang Ginoo sa ato, God will intervene. Makita nato ang kaayo sa Dios kang Sarai diri, di ba? Usbon ako nga katong pag-ingon ni, why did you say that she was your wife so that I took her to be my wife? Dili pasabot nga nakadulog na gyud ang paraon kang Sarai. Intention niya ngay mo niyang asawa mo na intention niya. But God preserved Sarai. Dili pwede nga mamansahan si Sarai kay ang plano sa Dios originally gyud nga si Sarai mahimong inahan sa kaliwat ni Abraham. Mao nay plano sa Dios, di na pwede masagulan. Imagine nato kung nahilabtan si Sarai kadaot sa plano sa Dios. No? But since God has still a plan, He had to intervene. No? God preserved Sarai. No? In this case, it was necessary in God's purpose to intervene. Nay panahon nga ang Ginoo dili intervene, maigsoon. Mental Ginoo, kundi pa imong kabuton ngano yung gitugutan man ni. Dali pa nga no. Kundi pa imong kabuton makigminyo kog unbeliever, ngano wa man kuno babagi. Sa gusto nimo, pahakan ka sa Ginoo? Pikason ka sa Ginoo para kabalo ka nga di na mao. Nahigayon nga pasagdan na ka sa Ginoo kun balo na ka sa truth. But as long as God is still plan in your life, God is able to intervene and even to redirect. Bisa ato mga mistakes pwede ma-redirect sa Ginoo to accomplish His purpose. Pero para kang Sarai, God is able to protect a submissive wife. God is your protection, not your husband. So submission is power actually. Mga wife, your submission is your power because you have submitted your case to God. God becomes your protector. At the same time, God is always faithful to His promise. Abraham's weakness would not nullify God's decreed purpose. Bisan sa kaluyahon pa ni Abraham yung panahon na, yung pagtuluya pa, dili pa strong, wala na makawagtang sa decreed, ginabutan nga katuyuan sa Diyos. Pero di po nato nahimuon nga excuse ha. Bisan sa akong bato, anyway, kung naipupos ang Ginoo sa ako, pa magong mabalikon. Doon ay mga tao nga ginahagit na ang Ginoo. This is not the case with Abraham. Lahi na nga situation. Kanang i-abuse na to ang goodness sa Ginoo, lahi na sa situation na itabo na ni Abraham. There is always a consequence. Remember, bisan ni nga case ni Abraham, there is always a consequence for every disobedience we make. Every disobedience. Sometimes short span, sometimes long term nga consequence, and sometimes lifetime consequence. Og tinod ni kang Abraham, naitabo ni daghang generation. May son, angay ta magabuhat sa gipabuhat sa Dios sa ato diha sa pulong.
Wala tay ika-pamalibad nga di ta kabalo sa kabuton sa Ginoo. Sa una, wa pa'y Bible si Abraham, di ba? Ang Ginoo dili kanunay masulti niya. So di pa complete ang guidance sa Ginoo para sa iyang mga katawhan. Karon complete na. Nanubra na itong Bible sa balay. Napa sa laptop, napa sa computer, napa sa cellphone. Nanubra na itong mga Bibles. So, wag yun tayo excuse nga dili kabalos kabuton sa Ginoo. And the Word of God is our infallible guide. Di gid masayop ang pulong sa Ginoo. Dugang pa na ang Holy Spirit. Nga sa una, wala gihatag sa Ginoo sa tanang mga tao. Temporary ra ang pag-indwell sa believers, sa Holy Spirit, mga believers. Pero karon tanang magtotoo, nanay, Holy Spirit indwelling in us. We are the temple of the Holy Spirit. Mga believers, ha? So we have the Word of God, our infallible guide. We have the Holy Spirit within us who will guide us into all truth as found in the Bible. Kung mabasa sa pulong sa Ginoo, may balot tayo sa kabuton sa Ginoo, mag-ampo ta, the Holy Spirit will enlighten us, will guide us. So wala excuse, hindi ta kabalo sa kabuton sa Ginoo, bisan sa gagmay ng mga detalye. Busa, pangayon na ito kanunay ang pagmando sa Ginoo sa ato, sa tanan natong decision ba ito may igsoon, bisan pa unsa ka trivial, unsa pa ka common sense nga mga decision, mga butang. No? Let us not presume what God wants us to do. Muna kinahanglan ang pag-ampo, di ba? Pray continually. Pray continually. Pray without ceasing. Pray in the Spirit. Pag-ampo. Pagbasa sa pulong sa Ginoo, pamalandong, pag-ampo, pag-obey sa pulong sa Ginoo. Nay panahon nga mapakyas ta, pero sa kabutang nga siguro, ang Diyos kasaligan. God is faithful. Usay, mubabag siya, usay dili. Pero sa diya magpaubos ta sa itong kagalingon na tubangan sa Diyos, I believe Abraham did. God is able to redirect the results so that His perfect will is still accomplished for His glory. Magampo ta. Salamat tambahan sa iyong pulong. Salamat sa painumdom, personal na mo nga mga kinabuhi. Salamat sa example nga among angay bantayan, may tungod sa mistake ni Abraham, o bisan sa good example ni Sarai, bisan lisod sa sabton amo karon, pero siya na mo example sa submission. Salamat nga ikaw kanunay matinumanon sa imong mga saad, kami kanunay makakupot sa imong mga saad nga kasaligan dili matarog kay imong pulong eternal man. Tudloan mo kami kanunay pagpailalom sa imong kabuton, pag basa kung malandong sa imong pulong, pagpangita sa imong kabuton diya sa imong pulong, pagpaabot, pagpailob, pagkami ng puon. Gamiton nimo ang imong katawhan di sa bibi, pantawag sa kanamo among mga pamilya, masag mga magtiayon, mga estudyante, mga single workers sa lain-lain nga sitwasyon namo, tuluan mo kami sa pagsik sa imong kabuton, sa pagbuhat niini. Kini among gipangayo pasalamatan tungod sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.